Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pagdagsa ng mga sasakyan pandagat ng China, itinuturong dahilan umano ng malaking pinsala na nadiskubre sa mga coral reefs na nakapalibot sa Rizal Reef sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kilala ang lugar bilang kanlungan ng iba't ibang uri ng mga isda at iba pang marine life dahil sa masaganin nitong coral reefs. Ngunit ngayon wala na umano ang mga ito. Wala nang natira, nawasak at ang mga debris na lamang ang namataan. Hinala ng Western Command dulot ito ng malawakang iligal na pag-aani ng coral reef sa lugar. Dahil rito inaasahan ng dobleng pagsisikap mula sa ahensya na paigtingin pa ang pagbabantay sa lugar at mga yamang dagat na pagmamay-ari ng Pilipinas. Alinsunod sa Asia-wide mobilization para ipatigil ang paggamit ng fossil fuel sa mundo, ilang organisasyon at kilusan ang nagsagawa ng pagkilos sa ilang lugar sa lungsod ng Quezon. Narito si Princess Castro para sa buong impormasyon. Nagsagawa ng pagkilos ang nasa higit 1,500 individual mula sa iba't ibang organisasyon sa bansa na ginanap sa loob ng Quezon City Memorial Circle at sa mga tapat ng gusali ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture noong Biyernes. Ito ay upang manawagan na itigil na ang paggamit ng coal o fossil fuel na siyang nagiging dahilan ng paglala ng klima ng panahon o pag-init ng mundo. Ang fossil fuel ay ang mga nabubulok na halaman at hayop na sinusunog upang i-convert bilang coal, langis at natural gas na ginagamit ng mga planta at sasakyan para makapag-produce ng enerhiya at kuryente. Dahil dito, ilan sa mga suwestyon na sinabi ni Tita Flora Santos, ang presidente ng Oriang Women's Movement at organisador ng K4KQC, na imbis na coal ang gamitin ay maaaring gumamit ng renewable energy kung saan ito ay malinis at mas mura ang gastos. Kaugnay nito ay ang pagkakaroon ng umiiral na batas kung saan sa ilalim ng Republic Act No. 9513 ay layong maghikayat na paunlarin ang paggamit at komersalisasyon ng renewable energy sa bansa. Ngunit ayon kay Santos, ang batas na ito ay hindi na ipatutupad ng maayos. Kalagi kami mga kababaihan kasama. Bakit lagi ang mga nanay, mga sumasama kami? Ay di ba pagka ika ay nagugutom pamilya, sino ang lagi na iisip? Di ba si nanay? Tapos paano makakasya ang budget na binibigay ng asawa? Si nanay din. Kaya lagi ang malaking papel ang women dito. Sa kabilang dako, may panawagan din ng leader ng kilusan para sa mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na ika-30 ng Oktubre. Tanawagan ako na sana maayos ang plataforma nila, no? Na dapat ang plataforma ay naglilingkod sa mga nangangailangan, higit sa lahat, di ba? Ibig sabihin, kung kailangan dapat tumulong sila, i-develop yung komunidad kung saan sila mananalo, develop yung barangay at ayusin yung transparency, no? Kasi maraming nangungurakot sa ating bayan kaya nawawala ang pondo, di ba? So, ano aasahan ng mga maralita? Wala. Diba, puro promise lang pagka-kampanya. O, kampanya ngayon, di ba? Sana hindi matatamis na kampanya. Talaga totoo. Pag nanalo sila, implement naman nila yung pinagsasabi nila noong panahon ng kampanya. Sa pagtatapos, sinabi ni Santos na mahalaga na mabigyan ng patuloy na edukasyon ang mga kabataan upang mamulat ang kanilang mga kaisipan at matulungan ang mga hindi nakapagtapos na mamulat sa kanilang mga karapatan, partikular na sa mga batas ng bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay isinaad ng Office of Civil Defense o OCD na kahanda itong tumulong sa patuloy na rescue at relief efforts sa Morocco na nakaranas ng epekto ng magnitude 6.8 na lindol na sumira sa mga komunidad at pumatay ng halos 3,000 katao.
Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang OCD ay gumagawa na ng mga plano at tinitingnan ang posibleng deployment ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIAHC sa Morocco kung saan patuloy pa rin ang search and rescue at retrieval operations. Matatandaan nitong nagdaang Pebrero, nagpadala ang Pilipinas ng 82 kataong PIHC sa Turkey upang tumulong sa mga operasyon sa pagresponde sa bansang nasalanta ng lindol. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, crime rate sa bansa bumaba sa 7.8%. DA nagsimula ng bantayan ang presyo ng agricultural goods sa pagpasok ng holiday season. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. PAGCOR nagbabala hinggil sa mga illegal na gaming online sites. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Pilipinas handa na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tututukan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga online application gaya ng delivery apps, payment platform at shopping platforms upang makatiyak na ang proteksyon ng consumer at pati na rin ang government apps para sa efficiency nito. Ito ay isasagawa sa pamamagitan ng Consumer Application Monitoring System o CAMS platform, isang inisyatiba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT na inilunsad noong 13 ng Setyembre sa National Cybercrime Hub sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, ang paglulunsad ng CAMS platform ay isang magandang pagkakataon para sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Sa patuloy na pagsuporta ng PAGCOR sa mga pamilya o individual na naapektuhan ng kalamidad, ibinahagi nito ang kabuuan ng mga evacuation centers na malapit ng makumpleto. Daniza Lopez para sa balita. Ibinahagi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Vice-Presidente para sa Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor na ang mga lokal na pamahalaan ay ginagamit na ang 36 na evacuation centers mula sa Multi-Purpose Evacuation Centers o MPECs na proyekto ng PAGCOR na bumubuo ng 47% na pinondohan ng kumpanya. Ayon kay Villaflor, ang kabuuang halagang 3.5 billion pesos ay ipinamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Dagdag pa niya na nagpapakita ito ng matibay na dedikasyon ng PAGCOR sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang proyektong MPECs ng PAGCOR ay itinatag upang magtayo ng ligtas na mga tahanan sa mga lugar na madalas tamaan ng mga kalamidad kung saan 36 na pasilidad ang matagumpay na naitayo at 41 naman ang bilang ng malapit na makumpleto. Naghahatid tulong din ang PAGCOR ng tulong pinansyal at relief packs sa mga apektadong pamilya ng kalamidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nagsisimula na ang Burmans, mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture o DA at iba pang ahensya sa pamahalaan ang pagbabago ng mga presyo ng agricultural products sa merkado. Kahit na inaasahan din ang bahagyang pagtaas nito kasabay ng pagpasok ng Christmas season. Pinapaalalahanan din ng DA ang mga mamimili na ihanda ang mga sarili sa mataas na demandang farm products, partikular na ang pagkakaroon ng bagyo sa bansa ay isa rin sa makakaapekto rito.
Muli rin naman sinigurado ng ahensya na sa kabila ng mataas na demand sa mga bilihin, titiyakin nilang mayroon sapat na supply ng palay pati na rin ang mga dekalidad ng mga ani. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, crime rate sa bansa bumaba sa 7.8%. DA nagsimula ng bantayan ang presyo ng agricultural goods sa pagpasok ng holiday season. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. PAGCOR nagbabala hinggil sa mga illegal na gaming online sites. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Pilipinas handa na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang seguridad sa bansa, isinagawa ng Department of Agriculture, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o DA-NUPAP ang turnover ng greenhouse facility sa Philippine Army. Ito'y naganap noong 13 ng Setyembre sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan naman ang ceremonial planning ng mga opisyal mula sa Philippine Army. Noong 16 ng Setyembre, opisyal nang sinimulan ang Malaysia Week upang ipagdiwang ang kanilang kultura, turismo, pati na rin ang pakikipagkalakalan sa bansa. Narito ang balita. Upang mas papatatag pa ang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia sa aspeto ng kultura, edukasyon, turismo, pati na rin sa negosyo, ipinagdiwang ang Malaysian Week 2023 sa Business District ng Makati City. Sa pamumuno ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony, pinahayag nitong ang nasabing pagdiriwang ay isang pamamaraan upang paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at kanilang bansa. Base sa panayam, inilahad niyang ang Malaysia Week ay naglalayong magbigay oportunidad sa kalakalan at turismo pati na rin sa sektor ng edukasyon, hindi lang sa mga mamamayan ng Malaysia na naninirahan sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga Pilipinong nagnanais dumayo sa kanilang bansa. As you can see today, we have an array of Malaysian food and products, and of course we have our also institutions from Malaysia, like from our education, and many other companies are operating in Philippines. Bahagi rin sa nasabing pagdiriwang ay ang pagdalo ni Department of Tourism Undersecretary Shirin Pamintuan kung saan pinabatid niya ang mga inaasahang programa para sa turismo ng bansa, partikular na sa mga lugar ng Mindanao. And even in our regions in Mindanao, they have a strong barter and trade. So we do recognize that this is an important event and it has a enormous economic potential. Tiniyak naman ni Makati City Vice Mayor Monique Lagdameo na ang pakikipag-ugnayan sa bansang Malaysia ay may kakibat na karagdagang trabaho para sa mga mamamayan ng lungsod, pati na rin ang proteksyon sa seguridad ng mga OFW sa nasabing bansa. Because nga we are able to connect and coordinate with them, we now know what the job opportunities available are at their end, lalo po doon. At isa pa dyan at least, pagka po merong maayos sa pagkikipag-usap, nababantayan din kahit papano ang ating mga OFWs na nandoon. Dahil dyan, sang-ayon sa ugnayang ito ang mga Pilipinong negosyante na naglalayong makalikom ng karagdagang kita at magbigay ng iba't ibang hanap buhay para sa mga kapwa Pilipino. We get to bring employment, diba, sa Philippines. Yun yung main benefit, no? Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Alinsunod sa paglaganap ng mga iligal na websites, nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko na maging maingat hinggil sa mga hindi lisensyadong sites na nagpapanggap sa online. Ito ay matapos madiskubre ng PAGCOR na ginagamit ng ilang website ang kanilang logo nang walang pahintulot dahilan upang malinlang ang publiko na ang kanilang mga aktibidad ay konektado sa lisensyadong offshore gaming sa Pilipinas. Dahil dito, iniendorso na ng ahensya sa Philippine National Police ang resulta ng investigasyon at monitoring ng mga kahinahinalang website, gayon din sa Department of Information and Communication Technology at National Bureau of Investigation para sa kaukulang aksyon. Dagdag pa rito ay ginagawa ng PAGCOR ang mga kinakailangan akbang upang matugunan ang issue at nananawagan sa publiko na agad na iulat ang anumang hindi otorisadong paggamit ng PAGCOR logo o maling representasyon ng akreditasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Crime rate sa bansa bumaba sa 7.8%. DA nagsimula ng bantayan ang presyo ng agricultural goods sa pagpasok ng holiday season. Global Witness itinala ang Pilipinas bilang isa sa mga delikadong lugar para sa mga environmentalists sa Asia. PAGCOR nagbabala hinggil sa mga illegal na gaming online sites. Ugnayan ng Pilipinas at Malaysia lalong pinaigting sa Malaysia Week 2023. Pilipinas handa na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.